Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kabalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung ano ang weekly tarot reading mo. Ito ay para sa linggong ito. General, weekly tarot para sa lating Scorpio friends natin na nanonood. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe guys para kayong unang makapanood sa ating mga videos. Maraming salamat sa patuloy na panonood. Scorpio. Kumuha tayo dito ng 4 cards. Okay. Scorpio. Sound healing. And meron kang chanting. Take a walk and sing. Ang nakikita natin dito is way of manifestation, praying, chanting, parang gano'n. So, spiritual to. So, posibleng sa linggong ito, ang sinasabi sa'yo, Scorpio, ng baraha is, kailangan mo ng detoxification. Overall detoxification to guys. Simulan mo sa yung physical body, 'di ba? Yung physical body natin, una take a walk, 'di ba? Take a walk. So kung halimbawa na medyo nakakaramdam ka ng stress or medyo suffocating yung situation sa linggong ito, maglakad-lakad tayo, relax. Lumangkap tayo ng sariwang hangin. Basta yung way of detoxification, spend time sa nature, walk, and then, kung may time ka, mag-exercise ka. And then, chanting. Ang chanting na to guys is pwedeng mag-yoga ka, meditation, or pwedeng prayer to. So, kung may time ka, pwede kang gumawa ng ganito. And since may new moon tayo in Sagittarius, pwede kang, magsimula ng manifestation kasi it's a new moon. So, sound healing din, ganun din. So, pwede kang, pag New Year, diba? Para maalis yung mga negativity sa paligid natin, kailangan natin gumawa ng ingay. Okay? Pwede ka din magpatugtog ng music. Kung may music instrument ka, pwedeng gano'n. So, parang gano'n lang siya. And 45 sing. So, para mawala yung stress mo, distress. Okay? Kailangan mong kumanta. So, alimbawa, sa banyo, pwede kang kumanta. So, wag mong ilimit yung sarili mo. Kasi, yung singing is parang nakakatulong siya para ma-relax yung ating sarili, para magkaroon tayo ng alam mo yun, mabago yung kung ano yung iniisip natin. Okay. Scorpio. Okay, Scorpio. 3 of Wands. Okay, Ten of Swords and the Empress. Meron ditong Scorpio na posibleng sa linggong ito ay nakatingin sa labas. Pwedeng nakaupo sila sa loob ng kanilang bahay, malapit sa bintana or sa pintuan. Nakatingin sila sa labas sa parang may hinihintay sila. Nag-expect sila ng darating. So, posibleng yung ibang Scorpio is, ang hinihintay nilang ending is yung emotional. Pwedeng sawang-sawa ka na sa emotional problems mo dito sa Ten of Swords. And kung makikita mo may mga butterflies dito, 'di ba? And blue ito and green, ibig sabihin, ang hinihintay mo is freedom, relationship freedom, peace, harmony, parang ganon. Dito sa The Empress, connected siya dito, parang ang hinihintay mo rin is kung kailan ka magiging abundant, kung kailan ka magiging prosperous, parang ganon. So, nasa waiting time ka this week. Nandun ka sa labas ng comfort zone mo. Diba? Literal, pwedeng nasa labas ka ng bahay or nasa loob ng bahay, malapit sa pintuan or sa window, na pwedeng naghihintay ka ng bisita, or pwedeng naghihintay ka ng reconciliation, or pwedeng naghihintay ka ng pagkakataon para matapos na yung mga emotional problems mo. Okay. Thank you. Scorpio. Diba? 4 of Swords. Nandito ka sa 4 of Swords na energy. Parang naghihintay ka kung kailan ka magkakaroon ng peace of mind. Naghihintay ka kung kailan ka magkakaroon ng time para makapag-meditate, mapag-isa, yung solitude, parang ganon. So, naghihintay ka kung kailan ka na ba magkakaroon ng me time. Parang ganon ang nakikita natin. 8 of Swords,
yun. 'Di ba? Tingnan mo, oh, it's a confirmation, guys. Scorpio, parang may iba sa inyo dyan na, kung makikita mo tong tree na to, wala naman siyang mga dahon. It's a foundation lang siya. Ibig sabihin kasi na to, na kahoy na to, is patay na yung kahoy na to. 'Di ba? So, yung kahoy na yan, it's symbolizes your foundation, your family, your love life, or maybe your work, or kung ano man tong career mo. So, siguro nasa stagnant yung work mo, yung career mo, or pwedeng yung love life mo, yung family mo, na gusto mo nang putulin yung iyong attachment or connection dito. So, parang sawang-sawa ka na sa paghihirap, pinansyal, paghihirap, emosyonal, or kano man tong paghihirap sa buhay, sawang-sawa ka na. Gusto mo nang umalis, gusto mo nang bitawan. Okay? Kasi parang, stagnant na. Pag stagnant na, parang hindi umuusad. Walang nangyayari kahit anong gawin mo. Okay, 7 of Wands, oh, 'di ba? Ang problema lang dito is hindi mo kaya. Kahit gusto mo ng ng freedom, ng independence, wala kang magagawa. Bakit? Kasi unang-una, kailangan mo proteksyonan. It's either may anak ka, breadwinner ka, magulang ka, or ikaw yung anak, proteksyonan mo yung family mo, or proteksyonan mo yung work mo, kasi wala kang choice. Parang ganun. So, may iba sa inyo dito, wala kayong magagawa eh. Kung ano yung nandyan, yun lang yun. Kasi, wala kayong choice eh. Okay. 10 of Wands. Kung makikita mo tong 10 of Wands, is parang sobra kang workaholic. Same din to sa Pisces. Ang dami-dami yung gagawin sa linggong ito. Marami kayong mga task, duties, responsibilities, or anything na kailangan yung bigyan ng focus. Okay? So, kung makikita mo dyan, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong ipagpatuloy. Kailangan mong ipagpatuloy yung buhay. Kailangan mong maging masipag. Kailangan mong maging matyaga, matatag, parang ganon, para sa sarili mo and para sa family mo. And 2 of Pentacles, yun, sobrang sipag ng iba sa inyo dyan, sobrang workaholic, double time, multitasking, kasi may kailangan kayong balansehin sa pera. Like, ang dami nyo sigurong utang, or marami siguro kayong mga gusto mong bilhin, gusto nyong makaipon. And Hermit card, yun. So, may iba sa inyo dito na yung iba na gustong makipaghiwalay, gustong umalis na mag-resign, mag-isip kayong mabuti. Kasi binibigyan kayo ng Hermit card ng pagkakataon sa linggong ito na mag-meditate. Diba? Oh, ito. Meditate, pray, manifest. Pag-isipan natin yung lahat ng mga gusto nating mangyari. Kasi sa hinaharap, pwedeng in few days or few months or 2024, yung mga financial stress mo ay posibleng mapapalitan niya ng good news sa pera. So, if for example ngayon is hirap na hirap ka sa pera, itong 3 of Swords is parang stressful na pakiramdam to kasi wala kang pera eh. So, Knight of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo dito, and 3 of Pentacles na posibleng may iba na babalik sa eskwela, may magti-training, magsi-seminar, or pwedeng magbe-business sila. Okay? Okay. Tingnan natin dito sa isang card. Scorpio. Scorpio. Oh. Meron ditong 5 of Swords. So, may iba sa inyo dyan na parang gusto nyo nang isuko. May iba sa inyo dyan na kahit may asawa, parang gusto nyo nang may anak, parang gusto nyo nang isuko yung iyong responsibilities. Pagod na yung iba. Pero, sinasabi ng baraha, huwag kang masyadong magmadali na i-give up yung situation. Kasi kung makikita mo may 6 of Pentacles, pwede ka naman, like, kung pera yung problema mo, pwede ka naman na makakuha ng balanse sa pera, pwede ka naman na humingi ng tulong, umutang, or pwede ka naman na mag-pray sa Panginoon na bigyan ka ng tao, or ipadala sa'yo yung tao na pwedeng makatulong sa'yo sa mga problema mo. Okay, diba? Ace of Wands. So, sinasabi ng baraha na posibleng sa linggong ito, kung kailan ka pag-give up na diba? Yung time na
ayoko na, magre-resign na ako, tapos biglang sa kinagabihan mag-offer sa'yo ng salary increase, or pwedeng ililipat ka sa mas stable na work, or pwedeng stable na branches, parang ganun, or pwedeng bibigyan ka ng mas konting load sa trabaho. Or kung relationship naman ito, biglang kung kailan ka makikipaghiwalay, biglang nagkaroon ng trabaho yung karelasyon mo. So comment down below if makaresonate ka. Thank you guys. Bye!